pahintulutan po ninyong basahin ko po ang opisyal na pahayag ng Partido Demokratiko Pilipino na pinamumunuhan ni Mayor Baste Duterte ng Davao City at ni dating kalihim Alcusi. Okay, ito po ang opisyal na pahayag. Nais pong ipaalam ng Partido Demokratiko Pilipino na binibigyan namin ng unconditional support ang malawakang kilos protesta na isinasagawa hindi lamang ng Iglesia ni Cristo, kundi ng libo-libo ring mga makabayang Pilipino sa Diwasang Bonifacio Freedom Park ngayong araw na ito at sa susunod pang mga araw at linggo. Ang PDP ay kaisa ng lahat ng Pilipinong nagmamahal sa bayan at nakikipaglaban para sa katarungan para sa lahat. Kumukondena sa katiwalian na matindi ang paglaganap sa kasalukuyang administrasyon at para sa malinis at maayos na pamamahala, mga adhikain na nasasaad din sa aming plataporma de gobyerno. Hinihikayat din namin ang lahat na nagnanais na magkaroon ng magandang kinabukasan ng ating bayan na dumalo sa mapayapang pagtitipon na ito upang ihayag natin ang mariin at malaya na ang ating mga hinaing laban sa pamahalaan. Katarungan para sa lahat, mabuhay ang demokrasya, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang Pilipino. May lagda. Sino ba itong kolokoy na ito? Ferdinand Topacio daw Deputy National Spokesman ng Partido Demokratiko Pilipino. Yan. Parang kilala ko yun. Hindi fake news yan ha. Rektang-rekta yan mga kasama ha. Ayan. O yan. At yan po kasing Liwasang Bonifacio ay hindi kailangan ng permiso upang mag-rally dyan. Yan. Kasi kunan sila yung permiso doon po sa lugar na pinagdarausan kahapon. Hanggang ngayon lang po nagtatransfer doon. Opo. At doon po sa Liwasan, hindi nila alam, napuwersa kaming lumipat sa Liwasan, hindi ba mas malapit sa Malacanang yun? Hindi, para mas marinig ng Malacanang. Walking distance. Walking distance. At saka, baka sakaling Baka gusto rin nilang marinig. baka Okay dapat na rin naman yan. pinakikinggan ng pamamahala ng isang bansa ang hinaing at mga karaingan ng pangkaraniwang mamamayang katulad natin. Opo. Yan, oo. At may isa pa nga dito tayo makakasama, hindi ko alam kung nasa linya na ng ating komunikasyon. Yun. Si Ginoong Jigs Magpantay, ang National President o Pambansang Pangulo ng Citizens Crime Watch. Nandiyan na ba si Jigs? Wala pa. Kamote. Anyway, kontakin mo. Bong, kontakin mo nga si Jigs kung nakuha na niya yung Zoom link. Ayan. At para makapanayam namin siya. In the meantime, alam mo, Manang Jubes, Opo. ako ay nababahala dito sa nangyayaring pagkamatay nung dalawang atleta Oo nga, ng nagulat Ateneo. ako dun sa nangyari. Samantalang dati, sabi nila yun daw ay hazing. Yun nga, sa halip na hazing, nagiging hazy. O malabo, oo. Bumalabs. Oo, bakit gano'n? Natatandaan mo, Manang Jube, sinasabi natin noon, yung Ateneo ay kakampi ng pamahalaan. Kita nyo lahat ng mga talking heads o yung mga nagpapa-interview kaliwat kanan Opo. na panig sa stand o paninindigan ng pamahalaang Marcos Jr. Lahat po halos yan ay galing sa Ateneo. Sapagkat mulat sa pool, yan ay ayaw sa mga Duterte. Ayun. Ewan ko, dati naman ayaw din nila sa mga Marcos. Ngunit ngayon ay gusto na nila sa mga Marcos. Bati na sila. Oo, at lahat ng sinasabi nila ay para sa mga Marcos. Okay. Sigaw ng sigaw yan, accountability, di ba, transparency. Pero pagdating sa kanilang mga kasalanan, kung saan may namamatay, Wala ayaw na. nila. Oo. Ayun. Di ba, ayaw nila magsalita. Puro, sorry. Ano yun, ganun na lang, sorry. Eto ha, di ba, last week tinalakay natin Yes. na ang nais na ihain na demanda laban kay Baldwin, si Tab Baldwin, na wala naman palang permit para magtrabaho rito, ay hazing. Yeah. Paglabag ng Anti-Hazing Act, kung saan kapag may namatay ay
life imprisonment, reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo. Oo. Oo, di ba? Yun ang sinasabi. Yes. Di ba? Bumanat pa ng bumanat si Secretary John Vic Remulla. Oh, sabi niya, yun daw ang rekomendasyon na ng Oo. CIDG laban sa mga sumusunod na individual. Ayun. Yan. Kasama si Tad Baldwin, yung sina Coach Grant Derns, Vincent Habeliana Ilumba, Cesar Castaño, Nicolas Romero Soriano, Reynaldo Jacinto, Manuel Maceda Adevoso, Lorenzo Bondoc Salud, ha? John Eric Yambao Rueca, Aris Ramon Pronce, Joel Boy Palmiñano, Rapa. Yan. At si Remulla pa nagsabi sa Yan. press briefing, ha? Oh, sa Quezon City. Yan, kung saan nandun kasi yung DILG, ha? Opo. Nakikita daw nila ay may paglabag sa Republic Act 11053 or the Anti-Hazing Act as amended. Yan. Ito ba sabi ni Remulla? Ayan. Nakikita mo yung sabi ni Opo. Remulla dyan? Ito. Lahat ng 11 miyembro ng Ateneo, Oo. team personnel ay naroroon sa aktibidad Ito. sa Aurora. Sabi niya, ito, Oo. i-interpret mo, ha? Yes. Sasabihin ko sa Ingles, parang Dolphy and Panchito. They were all on the beach. Lahat sila ay naroroon sa beach, okay? Dalampasigan. Dalampasigan, okay. No one stopped it. Walang nagpahinto sa kanila. No one questioned it. Walang nagtanong. No one pointed out that it was dangerous. Walang nagsabi na ito ay delikado. Sabi pa ni Remulla, ang rekomendasyon daw ng CIDG, take note, rekomendasyon na ito. Oo, rekomendasyon na ng CIDG. Oh. Ay nilabag daw ang Anti-Hazing Act dahil sa definisyon ng hazing sa Republic Act 11053 na Opo. kasama doon yung sapilitang calisthenics Oo. at exposure to the weather. Oo. Delikadong kondisyon. Sabi pa niya, ang team building daw at training activity na ginawa ng mga coach ay naging hazing. Sapagkat pinalawak daw nitong bagong batas ang definisyon ng Okay. hazing. Oo. Pwede ba yun? Oo. Eto ba? Oh. Tagalogin mo para maunawaan. Okay. This was subsequently followed Ito ay sinundan agad by intense physical games. ng biglaang Intense, matindi. physical. Oh, Oo. bigla. Matinding-matindi. And Yan. punishment for losers in these games. At syempre, parusa doon sa mga natalo sa palarong ito. Anyway, babalikan po natin yan mga kasama sapagkat Ayun na. nasa linya ng ating telepono Ayan. si Ginoong Diego Jigs Magpantay, Magpantay, ang National President. o pambansang Pangulo ng Citizens Citizen, Crime Watch. yeah. Magandang umaga po, Ginoong Magpantay, and Ay. welcome to SMNI and yes, yo to Pasyo. Show. Good morning, Kuya Jigs. Oh, Ayan. magandang umaga sa inyo lahat. Oo. Oo, Samahin na, tinitingnan ko kayo sa live streaming. Aba, lumipat lang sa SMI, naging iba na ang mukha ninyo ngayon. Ay, delikado ba? Delikado? Gumanda ba? Hindi. Mas maganda ang Tony camera Paz, dito. mukha ng si Piolo Pascual. Oo, at si Joby naman, Ah. yata yung Ate Claire. Ay, grabe ka naman. Malapit sa mukha si Ate Claire. Ay, Kuya Jigs ha, yung galit mo ha. Hindi, maganda. Ayan. Mas maganda camera rito. Ang camera rito ay AIDA. 4K. Oo. 4K. Original. Kaya, kaya ako napipilitan na kung magano dito eh. Napipilitan na kung hindi, mag-makeup. Mag-makeup, ayun. Baka sa makeup, Kuya Jigs, kaya kami gumanda. Kasi kita lahat ng kulubot ko eh. Ayun. Anyway, Sir Jigs, alam nyo, nagkita tayo nung makalawa doon sa EDSA, doon sa Kilos Protesta, laban sa selective justice, laban sa katiwalian. At kasama nyo yung mga kaanib ng Citizens Crime Watch. Ang tanong ko po, Isa tayo ron. Opo, nakita ko kayo. Hindi ko lang alam kung nakapagsalita kayo roon. Sinabi kong pagsalitain kayo eh. Anyway, Sir Jigs, yun bang paglipat sa Liwasang Bonifacio ay
sasama pa rin po ba ang Citizens Crime Watch sa inyong pamumuno? Opo, in fact, yung ating Divisoria chapter na ando na po kanina pa. Ganun ba? yan. Palakpakan natin. Galing. Ay sabihin niyo po, doon sa ating, yun sa namumuno ng ating contingent doon o delegasyon na makipag-ugnayan po kay Congressman Leandro Leviste, nandoon na po siya maagang maaga. Ayan. Para sa baka kailangan ng tubig o konting pagkain o para maayos naman. Anyway, 1.5 na, sir. hoy, 1.5 happy live viewers natin. 1.5 thousand live viewers sa DZAR Yan, YouTube. Sir oo. Jigs, bakit po? Anong dahilan kung bakit ang Citizens Crime Watch ay nakikiisa dito sa kilos protesta na ito? Matagal na po natin pinaglalaban ang nilalabanan po natin ang mga katiwalian sa ating pong pamahalaan. Kahit noong pa po, at tayo po ay nagpapatuloy, hindi po tayo humihinto. Kaya yung pong ating mga kasamahan sa Citizens Crime Watch, ito po ang inyong pambansang Pangulo. Tawagan po tayo sa lahat nating mga kasapi na makiisa po tayo sa ginaganap na rally ng sambayanan laban po sa katiwalian at pananagutan. Tama. Yan, Sir Jigs, paano naman? Kasi itong Citizens Crime Watch, alam naman nating lahat ay isang pambansa o nationwide na organisasyon. Yung mga hindi po makakapunta sa Maynila dahil siyempre merong malayo o may trabaho o kung ano pa mang pinagkakaabalahan, ano pong panawagan nyo naman sa mga kaanib natin na nasa ibang lugar at hindi maaring pisikal na makiisa dito sa protesta ito? Ay kung meron din pong kabaing na mga kaparehong aktibidad sa kanilang lugar, doon na lang po sila mag-participate. Ayun. At kung wala naman, hangad lang po natin ang kanilang dasal, ang kanilang panalangin, na sana po ay matapos na po ang katiwalian dito po sa ating bansa, pagkat labis na po ang pagkalugmok ng ating bansa. Tama. Hindi lang po tayo lumulubog sa baha, malapit na naman ang tagulan, pero hanggang lubog po tayo sa kahirapan. Yan po ang mabigat. Kababayan. Kung kaya tayo po ay nananawagan, alam nyo, kahapon po, may kausap tayong isang mataas na opisyal ng PNP. Okay. Isa pong general. Hindi ko na lang sambitin po ang kanyang pangalan. Wag na, oo. Oo, pero alam nyo, kung siya lang daw ang masusunod, hindi naman siya masusunod dahil mayroon po silang tinatawag na chain of command. Opo. Kung maaari lang, magpa-participate din sila at maghahawak din sila ng mga placards na may nakalagay na panagutin ang mga sangkot sa katiwalian at labanan po ang korupsyon. Pagkat sabi niya sa akin, bakit? Kayo lang ba, sila lang ba ang aayaw sa katiwalian? Kami man gusto rin namin. Pero siyempre, wala po kami magagawa pagkat sa ating organisasyon, mayroon po tayong sinusunod na chain of command. Pero ang sabi niya, kung ako rin lang ang tatanungin, hahayaan ko mag-rally sila na mag-rally kahit pa ika-isang taon. Tama, oo. Yun naman ang paraan para maibsan naman po yung puot sa dibdib ng ating po mga kababayan na kung hindi po mailalabas, talagang sabi ko sa at least ipagdasal na lang natin ang ating po mga kababayan. Opo, tama po. Doon ang ating naging usapan. Opo, tama. At panawagan din natin sa mga ating kapulisan po ay hindi natin kalaban. Mga kaibigan po natin yan, ginagampanan lamang nila ang kanilang tungkulin at alam niyo po, tama po yung sinabi niyo, Sir Jigs, ang karamihan, malaking majority ng ating kapulisan at militar ay nakikisimpatiya po sa ating mga ipinaglalaban. Lamang ay siyempre bilang mga kaanib ng PNP at AFP ay hindi po sila pwedeng lumahok sa mga ganyang mga aktibidades. Pero ang kanila po, lagi po nilang binubulong sa akin kasi pag nakakakita ako ng pulis o militar, nilalapitan ko nung sa EDSA, dun sa Temple Drive, naglakad ako, mga 3 kilometro, dulot-dulo. Pag may nakikita akong pulis, nilalapitan ko, sabi ko, mga mate, hindi kami kalaban. Sabi ko, sir, hindi, sir. Oo, okay po, sir. Kasama nyo kami dyan. Sapagkat, sabi nga nung isa, sir, yung ninanakaw nila,
Ay, sa amin din, ninanakaw yun. Mamamayan din kami, nagbabayad din kami ng buwis at kami rin ang nawawala ng PhilHealth, ng kung ano-anong mga benepisyo dahil sa kanilang pagnanakaw. Yan. Pero bilib ako, Manang Jubes, kay Sir Jigs, parang nagsasalita siya, pero doon sa TV, parang hindi siya gumagalaw, ano? Oo, ha? Paano nagagawa niya yun, ano? Galing. Litrato pala yun, litrato pala. Picture na, naging picture na. Akala ko kasi, parang akala ko Zoom, phone patch pala. Phone patch, ayan Anyway, anong panawagan nyo sa mga kababayan naman natin, whether or not they are members ng Yes. Citizens Crime Watch? Ang panawagan lang po natin, gawin lang po nating mapayapa ang lahat po ng ating hakbang pagkat hindi po mariresolba ang ating pong suliranin sa pamagitan po ng marahas na mga hakbangin. Kaya sumunod lang po tayo sa batas. Kung sinasabi nila na pendalo, huwag po tayong gumaya. Yun. Tama. Tama. Oo. Huwag gayahin ng mali. Oo, wag gayahin ng mali. Oo. Okay, oo. Yung pong ating gagawin, dapat sumusunod din po tayo sa batas. Yung po namang ginaganap na rally ngayon o gaganaping rally ngayon sa Liwasang Bonifacio, hindi naman po kinakailangan ng kumuha ng permit dyan. Pagkat yan naman, yung nasa ilalim tayo ng Kalayan, ewan ko kung nasa ilalim pa tayo ng Kalayan nga naman, ano. Pero sa ilalim po ng demokratikong sistema, dapat meron po tayong lugar na ganyan na tayo ay malayang nakakapagpahayag ng ating po mga salubin. Pagkat sabi ko nga, kung hindi po natin mailalabas ang ating salubin, ang ating puot sa dibdib, baka ma-triple bypass tayong lahat. Ayun, Wag naman. Anyway, maraming salamat sa inyong pakikisa. Kita-kits! Magandang salamat. Ayan, Sir Kita-kits, Jigs. Sir Jigs, sa rally mamaya. Tawagan. At para makasama din naman natin yung mga miyembro ng Citizens Crime Watch. Yan po. Wow! Maraming salamat, Sir Jigs. Yan po ang tinig ni Mr. Jigs Magpantay, National President ng Citizens Crime Watch. At narinig nyo naman, mga kababayan, yung panawagan ni Sir Jigs. Tama naman yun. Oo, na yung hindi makakapunta, manalangin na lang Opo. kung sa inyong mga lugar o pumunta kayo kung kayo'y mga Katoliko, punta kayo sa simbahan at ipagtirik nyo ng kandila ang ating Pangulo. Hindi para maliwanagan siya! Alala! Hindi ba ang kandila? Nervous ako sa wish mo Hindi ba ang kandila ay simbolo ng kaliwanagan? Kaya pumunta pa. Grabe nervous ako. Hindi, wala namang masama. Okay. Sige. Hindi ba ganun yun? Pinagtitirik ng kandila pagka may pinapanalangin. Para matupad ang panalangin mo. Anyway, bumalik po tayo rito. Yun! Ito, Noong isang linggo, gigil si Remulla. Bakit? Dahil sabi niya, bukod doon sinabi niyang ito ay hazing. Ito ba, kita nyo, maliwanag ang sinabi. Oo, ni Secretary Janvic Remulla. Ito ba? Tagalogin mo. The victims were exposed. Ang mga biktima ay nagsabi o Anong nagsabi? Nagpresenta. Exposed. Hindi, Ano? exposed. Sila Naglantad. inilantad. Ayun, malalim. Oo. Naglantad. To a hazardous open sea environment. Ayan, yung pinakadelikadong ng environment ng karagatan. Okay. Na- Characterized by rip currents. Huwag mo nang yung rip currents. Walang Meron talagang kamag-anak kuryente yun, yan. Oo. Hindi kuryente! Currents. Hindi, yun yung parang sa surfing. Ayun, mataas. Oo, na sige. mga strong waves Matataas na alon. and varying seabed depths. Yan. Ito ba, bago tayo mag-break, Opo. etong mabigat na sinabi ni Remulla. Okay. Sabi niya, yun daw nakaraang 2 linggong nag-iimbestiga ang kapulisan. Kapag June 5 nangyari ito, kung hindi ako Opo. nagkakamali, ako'y tama, mga kasama. Ay, siya. Mahigit 600 pahina daw ang testimonya na nakuha nila. Uy, grabe, ang dami naman. At mahigit 300 oras ng interview. Yan. Sigurado ka Kaya, yan.
Sinabi niya ay ang rekomendasyon ng CIDG ay naging hazing. Pero ito to, mamaya Nabago tatalakayin talaga. natin to. Ngunit, Opo. magugulat ka. Why? Bigla na lamang after 1 week, mga kasama, Hindi na hazing ang nangyari. nag-ibang hihip ng hangin. Parang Opo. rip current. Biglang Oh. tumaas, biglang bumaba. Ay, may sakit sa puso yan. Bakit kaya? Taas, baba. Anong nangyaring usapan dyan? Ha? Baka merong Kasi kasunduan. yung hazing, ulitin ko, since ang kaparusahan yan kapag may Oh. namatay sa hazing ay panghabang buhay na pagkakulong. Yun. Anyari! Secretary Remulla, anyari, DILG! Oh, Anyari! Ha? nakamamatay kasi yan. Ano nangyari sa CIDG? Bigla na lamang! Ha? Naging... Bawi. Laban o O bawi. bawi, Oo. yun. Naging homicide na lang! Bumaba. Bumaba! Bumaba. At itong homicide na to, sigurado ko, reckless imprudence resulting to homicide. Biglang bumaba ang kaso, pwede magpiyansa at maliit ang Makano? penalty. Hindi po akong maliit maliit talaga ako. Makano ba Wala pa nangyari? yatang 6 na buwan ito eh. O 6 na Oh. taon, 6 na taon. Ibig sabihin, probationable po ito. Ayun. Oo. 6 na buwan ito. May 6 na buwan ito. Kung ikaw ay first offender, hindi ka makukulong. Aba. Kasi pwede ka mag-probation. Aba, ang swerte naman. Pambihira. Oo. Bigla na lang. Kumambyo. Ano bang usapan nito? Palibhasa, Ateneo. Bigla na lang hazing.